Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Arito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, 26 na po sa buwan ng Agosto 2024. Pasada Balita. Pagkundina sa paglusob ng mga pulis sa KOJC compound, inalmahan. Paghimok naman sa mga miyembro nito na iboto si Pangulong Marcos, pinagsisisihan ni Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Pilipinas, tinaguri ang pinakamalaking scam hub sa Southeast Asia ayon mismo sa United Nations. Pasada Balita. Isa pang hinihinalang bagong kaso ng MPAC sa Northern Samar, binabantayan na ng DOH. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation babagal sa ika-4 na quarter ng taon. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 35 katao patay sa magkahiwalay na banggaan ng bus sa Pakistan. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, ang tabayanan ng update sa kasalukuyang season ng PBA. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Mariing kinundina ni Vice President Sara Duterte ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng Philippine National Police sa compound ng KOJC laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay VP Sara, hindi siya tutol sa kahit anumang warrant of arrest ng pamahalaan, subalit ang hindi anya tanggap ay ang paggamit ng dahas at lakas ng pulis o ng mga pulis sa mga miyembro at deboto ng KOJC. Kinwestiyon pa ng Vice Presidente na kung ang pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy ay dahil ba taga-suporta ito ng kanilang pamilya. Kaugnay nito, humingi ng paumanhin ng pangalawang Pangulo sa mga miyembro dahil sa paghingi at pagpilit sa kanila na iboto ang kanyang 2022 elections running mate na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandang nagprotesta ang mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy kasunod ng operasyon ng PNP kung saan nanawagan ang mga ito na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos dahil sa sinasabing paglabag sa karapatang pangtao. Pasada Balita. Nakisa naman ang isang senador sa pagkondena sa labis sa paggamit ng PNP ng puwersa sa pag-raid nito sa compound ng KOJC sa Davao City upang tangkaing muling arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Senator Amy Marcos, ang deployment ng mga nasa 2,000 mga pulis sa isang religious site ay hindi makatwiran. Hindi rin anya katanggap-tanggap na may namatay na miyembro ng KOJC kaya't kanyang hinimok ang PNP na maging maingat sa kanilang aksyon at panatiliin ang kalayaan at kaligtasan ng mamamayan. Ito na ang pangalawang pagkakataon nagpamalas nang hindi anya katanggap-tanggap na puwersa ang pambansang pulisya at iginit ng senador na kailangan itong mahinto at hindi na maulit pa. Pasada Balita. Naniniwala naman ang isang mambabatas na kabalintunaan na ang pagsasalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng karapatang pantao para maipagtangkol ang kanyang wanted na kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ayon mismo kay House Committee on Human Rights Chairman
at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante ay sa kabila ng mga paglabag sa karapatang pantao at extrajudicial killings noong kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Bago gunitang kinundi na mismo ni dating Pangulong Duterte ang pagpasok ng anilay sangkaterbang pulis sa KOJC compound sa Davao City kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang kontrobersyal na religious leader. Sinabi ni Congressman Abante na isang tragic irony na lumabas ang mga pahayag ng dating Pangulo habang iniimbestigahan ng House Quad Committee ang pagpatay sa libo-libo katao sa kanyang gyera kontra ilegal na droga na nagresulta sa pagkaulila ng maraming bata at nagdulot ng trauma sa marami ring pamilya. Pasada Balita. Naniniwala naman ang Philippine National Police na nasa underground facility lamang ng KOJC si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, nasa loob lamang ng compound si Pastor Kibuloy kung saan hinahanap pa ng mga ito ang entrance ng nasabing lugar upang makapasok na ang mga pulis. Matatandang muling naghain ang mga otoridad ng arrest warrant laban sa leader ng KOJC at mga kapwa-akusado na naharap sa mga kasong pang-aabuso at trafficking. Pasada Balita. Sa iba pang headlines, pinangalanan ng United Nations Office on Drugs and Crime ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking scamming hub sa Southeast Asia. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesman Winston Casio, ang deklarasyon ay dulot ng mga iligal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators. Binigyan din ni Dr. Casio na kaya rin nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang mga pogo dahil binibigyan ito ang bansa ng masamang imahe sa international community. Samantala, aminado naman si Dr. Casio na malawak ang network ng mga sindikato sa pogo. Nabatid na nakatutok ang PAOK o ang nasabing tanggapan ng UN sa kampanya laban sa illegal na droga at international crime at habulin at parusahan ang mga responsable sa kaso ng human trafficking. Pasada Balita. Naglabas na ng sabpina ang Quad Committee ng Kamara laban kay Alberto Rodulfo A.R. de la Serna, dating executive assistant ni dating presidential spokesman Harry Roque, kaugnay ng investigasyon sa iligal na operasyon ng Pogo. Bunso dito ng kabiguan ni de la Serna na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee noong Agosto 22 kaya't nagpadala siya ng excuse letter sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Kevin San Agustin. Kinwestiyon naman ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, co-chairman ng Quad Committee, ang validity ng excuse kaya't naghain ito ng motion para sa pagpapalabas ng sabpina upang mapilitan si de la Serna na humarap sa pagdinig at magbigay ng kanyang testimonya. Hit pa ni Congressman Paduano na walang ibinigay na patunay ang abogado tungkol sa kanyang legal na otoridad bilang kinatawan ni de la Serna. Agosto 16 nang mapabilang si de la Serna sa inisyuhan ng show cause order ng Quad Committee bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon nito kaugnay sa mga pogo sa kaugnayan ng mga pogo sa illegal drugs, illegal na pagbili ng lupa ng mga Chinese at extrajudicial killings na iniugnay sa war on drugs. Pasada Balita. Samantala, rerepasuhin ng House Committee on Appropriations ang paggamit ng intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan matapos makalabas ang bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang sospek sa illegal na operasyon ng Pogo. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman ng nasabing komite, siniseryoso ng Kamara ang alokasyon at paggamit ng Intel funds at ang pagtakas ni Guo kahit may immigration lookout bulletin ay lubhaan niyang nakababahala
maging ang kaso ni na KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na hanggang ngayon hindi pa rin naaaresto. Mahalagaan niyang malaman kung nagagamit nga ba ng tama ang nasabing pondo. Tiniyak din ng kongresista na bubusisiing mabuti ng Kamara ang paggamit ng intelligence funds at hindi hahayaang masayang ang pera ng bayan. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tumanggap tayo ng pag-uulat. Senator Gatchalian may apela sa publiko kaugnay ng kumakalat na fake news laban sa kanila ni Senator Ontiveros. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Huwag magpaninlang sa mga fake news na lumalabas ngayon. Ito ang panawagan ni Senator Win Gatchalian sa publiko sa harap ng mga fake news laban sa kanya at kay Senator Risa Ontiveros. Ayon kay Gatchalian, ito ang bagong ginagamit laban sa kanila ni Ontiveros na pangunahing tumututok sa investigasyon sa mga sangkot sa iligal na pogo tulad ni dismissed Mayor Alice Guo. Malinaw niya na hanggang ngayon ay may kumikilos at gumagastos para siraan ang mga kumakalaban sa pogo at nag-iimbestiga sa mga sangkot sa pogo at mga iligal na gawain nito. Ayon kay Gatchalian, may mga ipinadala sa kanya ang ilang taga Valenzuela ukol sa pinapakalat na fake news laban sa kanya sa social media bagamat hindi na idetalye kung ano ito. Kay Senator Ontiveros naman, pinalalabas sa mga larawan nilang dalawa ni Mayor Guo kung saan pinalalabas na magkakilala sila at magkaibigan ng naturang dismissed na alkalde. Samantala, bukas ay imbestigahan na ng Senado kung paano nakalabas na bansa sina Alice Guo sa kabila ng warrant of arrest laban dito. Haharap sa pagdinig si Sheila Guo, ang kapatid ng na-dismiss na alkalde na naaresto sa Indonesia kasama si Cassandra Leong na taga South Lucky 99, ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Umaasa si Gatchalian na magtitel all o isisiwalat nila kung sino ang nasa likod o mastermind sa illegal Pogo at sino ang tumulong sa kanila na makalabas ng bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa intilang metodong sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, matapos ang matagumpay na bagong Pilipinas Servicio Fair Agency Summit, ililunsad naman ang pinakamalaking serbisyo at convergence caravan sa Batangas kung saan kabuang 563 million pesos na halaga ng mga serbisyo at tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang ipinamahagi sa mahigit 60,000 mamamayan ng lalawigan. Ayon sa liderato ng Kamara, ang pangunahing tagapagtaguyod ng serbisyo caravan, mismong ang anak ng Batangas na si Finance Secretary Ralph Recto, ang na dati rin kinatawan ng 6th District ng lalawigan ang nagsilbing punong abala sa 2 araw na BPSF sa Lipa City na nagsimula noong Sabado. Aminado naman si House Speaker Martin Romualdez na natutuwa siya at kahit Finance Secretary na si dating Congressman Recto, siya pa rin ang tumayong local host ng BPSF sa Batangas at ang pagbabalik nito mula sa pahayag ng mas matinding interes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa service caravan na nagbigay ng ibayong pagpupursige sa organizers. Dumaro rin sa event ang 143 kongresista, kabilang na si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap via Zoom si Bukidnon 2nd District Representative at siya rin pong chairman ng Committee on Government Reorganization at Vice Chairman ng Committee on Justice, si Congressman John Keith, Attorney John Flores. Kong Flores, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po. Good morning po sa lahat ng mga listeners niyo po. Opo. Mukhang mas matanda pa ako sa iyo, Congressman Flores. Anyway, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon sa isang umagang holiday
Buti pa sila. Yes, sir. Hindi. Napagbigyan niyo po kami. Unang-una sa lahat, ano po ang kahalagahan nitong kapapasalamang po, ano? Yes, sir. Third and final Third reading? reading sa House po. Apo. Ang House Bill 10691 o yung Prohibiting and Penalizing the Unauthorized Practice of Law and Other Related Acts. Tama po, Kong? Opo, Alright. 10691. Yes, sir. Apo, ano po ang kahalagahan nito at tama po ba ang timing? Napapanahon ba ang timing ng pagkakapasa nitong panukalang ito, Congressman Flores? Sir, matagal na pong hinihingi ito ng mga membro ng Philippine Bar, no? Kasi ang daming nagpapanggap na abogado dyan na nagre-render naman ng services to other people. And ang ending po is either peke yung mga papeles na nakukuha nila or hindi sila nakakakuha ng tamang representation kung may court action po. So, yeah, that's why na ang mga miyembro po mismo ng Philippine Bar nag-request na ito po ay i-file sa Kongreso. At dahil po sa pagkakapasa sa third and final reading, kumbaga, meron po ba itong counterpart bill sa Senado? Yun po ang inaantay namin kung a-actionan din po ba ng Senado. I hope they do. Kasi sa sobrang dami pong mga instances na naririnig natin na may mga nagpapanggap na abogado, may nagnonotaryo na mga peking dokumento or something like that. No, I think it's high time na mapapasa po itong law na ito. Apo, kung sakasakali pong lumusot din po ito sa Senado, ito po ilalagdaan ng Pangulo, kung hindi niya i-veto, nasa ano po ang timetable nito? More or less ilang buwan po ito? Hopefully, we have a few more months no sa 19th Congress kasi nga, election year. So, prepare na for election to mga senador by February of 2025. So, I'm hoping na after the budget, kung siguro they see the need also na kailangan ito ipasa, hopefully na a-actionan din po nila yung counterpart version din ng Senate po. Oo nga, and speaking of budget, yun po ang kinakailangan tapusin natin sa lalong madaling panahon. Tama po? Yes, sir. That's the focus ng House ngayon. No? They're hoping na mapasa nila before the recess at the end of September or early part of October. Apo. Sakali pong ganap na maging isang batas, ano po ang mga penalty nito, Congressman Flores? May imprisonment po na up to 8 years no? And fine from 100,000 to 5 million pesos po yung unauthorized practice of law. No, pati yung pagnonotaryo po na illegal din po na sa mga taong nagpapanggap na notary public, may similar penalties din po. May first and second and third offense po ba? No, isa lang. Isa lang? Kahit nga po napapakilala lang na isang abogado is already considered as unauthorized practice of law. Alright, naobserbahan ko po, nung ako'y nagpapagawa ng mga papanotaryo, ang ginagawa po, tatatakan ng pangalan ng abogado, may taong pipirma, tapos seselyuhan. Yun po ba legal? Well, supposedly, dapat nandun yung abogado mismo eh. Isa sa, although hindi yan covered sa bill kasi sa Supreme Court na po yan, na pag-penalize sa mga abogado na nagnotaryo na yung secretary na lang po ang pinapanotaryo minsan. Opo. Di ba? So marami dyan, lalo na sa mga city hall, near city halls. No? Daming namumutik-tik yan eh. Opo, namumutik-tik yan sa area na yan eh. And at the same time, ang binabanggit mo nila, with your indulgence, ikaw rin po isa kang abogado, Congressman Flores, ang importante naman daw po doon yung selyo. Basta nakita yung selyo at nakakapa mo, legal na raw po yun. Tama po ba? Hindi po. Dapat po, yung abogado mismo kasi una, parang sinicertify niya yung document. Kaya nga siya naging notary public para is may value po yung na paglagda niya or paglagay ng signature niya sa anong document na dumadaan sa opisina niya. Apo. Okay. Napapanahon rin lang, Congressman Flores, with your indulgence, unauthorized practice of law. Meron din tayong mga sinasabing totoong abogado na sa pagkakataong ito, may mga nagsasabing mukhang nagsisinungaling na para mailigtas yung kanilang kliyente. Sa pagkakataong pong naging liar na ang lawyer, pasok po ba dito sa panukala nyo? Ito po ay para lang po sa mga hindi abogado. No? Okay. Pero para sa mga abogado naman po na nagsisinungaling, yan po ay under the office of the Supreme Court na po. Sila po yung penalize po ng mga abogadong nagsisinungaling. Kasi supposedly,
all lawyers took an oath not to lie po. No? Na hindi sila papayag na may mga mali po or na sinungaling na ginagawa ng either by themselves or yung mga kliyente nila. Eh yung po bang tipong, tawag dito, example, ako, abogado de Campanilla ako, for example lang Attorney Flores. Ang lahat po ng pumapasok na kliyente sa akin puro alanganin, puro maimpluwensya, at puro kayang ibigay yung suportang pinansyal para maipagtanggol ako. Karapatan po, sabi nila, lahat ng tao may karapatan para sa abogado. Pero kung ako po ba isang abogadong, yun na lang talaga ang talagang nakikita ng taong bayan sa akin na tinatanggap ko na mula sa pinaka matataas na tao at pinaka maimpluwensya, yun lang ang nahahawakan kong kaso. Pwede ba natin questionin? Hindi po Kasi lahat po nangangailangan ng representation. Kahit na alam niyo po na guilty po yung kliyente, for as long as they need representation, ay bibigyan po dapat ng isang abogado ng tamang representation. Pero hanggang doon lang din po. Hindi dapat isang abogado maging party sa pagsisinungaling o paggagawa ng mga pinagbabawal na mga gawain po. Kasi parang ang lumalabas po, Congressman Flores, correct me if I'm wrong, excuse my word mukhang sabi nila, pang mayayaman lang daw ang batas, ang kapangyarihan at ang ikangay ang batas dito sa Pilipinas, Attorney. Congressman. Tama po kayo. Unfortunately, yan na po nagiging parang reputation ng mga abogado and ang pagtingin po ng justice system natin na dapat mayaman ka o may impluwensya para may panalo yung kaso. And we're hoping po na little by little po mako-correct po yung perception na yan. Kasi hindi naman po lahat ng abogado ay ganon, di ba? Ang ano lang is like sometimes talaga yung mga may pera ay nakaka-afford po ng yung magagaling or masisipag ng mga law offices. Kaya that's why they get good representation. Isa na lang pong follow-up question, Congressman Flores. Tama po ba na the more na mahirap ang kaso ng kliyente, the more na malaki ang acceptance fee? Okay lang kung hindi sagutin. May punto po kayo kasi una, titingnan din na abogado ano bang trabaho dito, di ba? Like how long do I have to invest, no? Ilang time or ilang oras ba akong magre-research nito? Kaya the more the difficulty, the degree of difficulty sa kaso po, natural po, parang tataas din po yung requirement ng abogado sa acceptance fee at saka other fees that will be involved. Parang gymnastics at swimming din po pala yan, ano? May yung difficulty, di ba? Alright. Opo, balikan natin. May karapatan po ba o hindi po ba bawal sa abogadong tumanggi ng kaso? Supposedly, hindi siya dapat pwedeng tumanggi sa isang kaso. But of course, he can also decline to accept a case po. Kung sa tingin niya is may conflict of interest siya or sa tingin niya is ayaw niyang tanggapin yung kaso because of siguro conflict in his moral code po. May mga ganun din naman po na abogado na who can decline po the services. Conflict of interest at saka morality issue, parang ang bigat nun, Attorney, Congressman. Alright, balik tayo. Ilang mga questions pa. So, ibig niyo po bang sabihin, upon maging ba't ganap ng batas itong panukala mong ito, Congressman Flores, mababawasan na yung mga makikita nating namumutik-tik na mga notary public dyan. Dahil mas mahigpit lang kayo. Sigurado akong mababawasan yung mga peking abogado. Pero yung mga legitimate na abogado na may na malapit sa City Hall po, they will continue to try po for as long as hindi naman po siguro magiging strict yung Supreme Court as far as yung the physical presence of the lawyer is concerned. Kasi nga, ang mga nangyayari dyan, kahit di ba, parang minsan table lang Actually, ganun po. Computer. Dati typewriter, ngayon computer, tsaka printer. Tsaka yung kanilang stampad. Computer, parang kunwari, pinasok at pinirmahan ng abogado. Paglabas, may signature na sa abogado. Nakatouch sa dokumento. Opo. Isa pa, Kong, yung po bang nag-aaral ng law, pumasa, pero hindi nakapag-bar, pwede siyang maggawa ng
notary public or something na... Ay, bawal po yan. That's Bawal one din. of the things na pinapabawal po dito sa bill na to. No? Kung hindi ka abogado, hindi ka member of the Philippine Bar, and pinipresenta mo ang sarili mo as a member of the Philippine Bar, yan po ang isa sa mga pinagbabawal po dito sa House Bill number 10691. Congressman, napakarami na po nating batas. Ang problema natin yung maayos na pagpapatupad nito. Hindi po ba ito madadagdag sa listahan ng napakagandang batas pero hindi naman po nakalulusot at hindi po napapatupad ng maayos? Una-una po, I couldn't agree with you more, sir, na marami tayong batas na hindi lang po na-implement ng maayos. Pero I believe na ito, if this will come into law, na mai-implement to ng maayos. Kasi nga, yung mga abogado na mismo po ang magpupursige na ito ay i-implement. Kasi nga, ayaw nila na may mga dokumentong umiikot dyan na hindi naman abogado ang gumawa. Ayaw nila na may mga pumupunta sa korte, nagre-represent ng clients na nagkukunwaring abogado, and they cannot give the proper representation to the clients din. Yeah, that's why ang mga first na may interest dito po sa bill na to is yung mga abogado mismo. Alright. Baka may karagdagan ka po pong mensahe, Congressman Flores. Go ahead, nasa inyo po ang pagkakataon. Ay, wala na po. Anyway, I hope that na-enjoy ng lahat ang long weekend. Good morning po. Good morning sa lahat. At ako po yung maasa na sa mga susunod na pagkakataon, bukas po ang himpilan at palatuntunan ito para sa update. Hindi man po dyan sa inyong panukalang batas, kundi sa mga nangyayari po sa mababang kapulungan. Thank you po, Congressman. Good morning. Okay. Thank you po. Alright. Yan po mga kabalitaan, si Bukidnon, 2nd District Representative John Keith, Attorney John Flores, Chairman ng Committee on Government Reorganization at Vice Chairman po ng House Committee on Justice. At siya pong author ng House Bill 10691, prohibiting and penalizing the unauthorized practice of law and other related acts. Ang haba nun, ha? Doon sa mga astang at saka yung mga attorney no case dyan, ha? Mag-isip-isip na kayo, ha? Dahil pag naging ganap ng batas to, kayo rin. Oras! 29 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada, balita. Sa detalye pa ng ating headlines, mahigpit na binabantayan ng otoridad ang inihinalang panibagong kaso ng monkeypox o Mpox sa Northern Samar. Sa advisory ng Provincial at Katarman Health Offices, nagpapakita ng sintomas ng Mpox ang pasyente kabilang na ang 2 linggong lagnat, panghihina ng katawan at pamamantal. Ayon kay Katarman Municipal Health Office Dr. Mirna Troncoso, isinasagawa na ang contact tracing at confirmatory test upang matukoy kung may Mpox ang pasyente na nabatid na wala namang travel history. Tiniyak naman ng pamahalang panlalawigan na ginagawa nila ang lahat upang mapabilis ang intervention measures at hindi na kumalat pa ang nasabing sakit. Pasada, balita. Samantala, bakuna laban sa Mpox ibubuhos muna sa Africa ayon sa World Health Organization. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayupan ko. Ilalagay muna ng World Health Organization o WHO ang mga bakuna laban sa Mpox sa bansang Afrika. Ito ang kinumpirma ng Department of Health ng magpulong nitong weekend. Ang mga eksperto at mga kinatawan ng World Health Organization. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa, nagkasundo ang buong mundo na ibuhos muna sa Afrika ang mga bakuna upang hindi na ito kumalat pa. Sa ngayon, lumalala na ang sitwasyon sa naturang bansa dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng mga tinamaan ng Mpox. Sa Pilipinas, nananatiling 10 ang kaso ng Mpox, pero ang lahat ng ito ay gumaling na. Pero kahit ibubuhos sa Afrika ang mga bakuna, nagawa pa rin ng DOH na makapag-reserba upang agad na may magamit ang Pilipinas sakaling maging available na ulit ito sa merkado. Ito si Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada, balita. Samantala, blood donation drive isinagawa ng Philippine Army kasabay
ng pagdiriwang ng National Heroes Day. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Naglunsad ng isang blood donation drive ang mga major unit ng Philippine Army sa iba't ibang lugar sa bansa. Bahagi ang aktibidad na ito sa pagdiriwang ng National Heroes Day. Sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maalan na umabot sa 171 blood donation center ang kanilang itinatag mula sa brigade level hanggang sa mga regional community defense groups. Kasama na dito ang Philippine Army Officers Clubhouse sa Fort Bonifacio, Taguig City na nagsilbing blood donation center. Mismong si Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido ang nanguna sa isinagawang blood donation drive. Sinabi ni Colonel De Maalan na kabilang sa mga donors ang Philippine Army personnel, reservists, dependents, ROTC cadets at stakeholders. Layo ng malilikom na dugo na matiyak na magkakaroon sila ng sapat na blood supply para sa kanilang mga army personnel, dependents at mga civilian. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Health ang pagkakaroon ng online consultation system para sa mga pasyente ng MPOX sa buong bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, tinitignan ng DOH ang pagtatatag ng isang virtual consultation mechanism sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Dermatological Society. Binigyang din ni ASEC Domingo na magiging bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda para sa isang pambansang sistema ng pagtugon para sa nasabing karamdaman. Nanawagan naman ng DOH sa mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan muna sa mga kinaukulang ahensya at tiyakin na may sapat na scientific evidence bago magdeklara ng outbreak sa kani-kanilang mga lugar. Pasada Balita. Samantala, naglatag na ng ASF checkpoint sites ang Philippine National Police sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, bahagi ito ng pagsisikap ng pulisya na mapigilan ang pagkalat ng ASF matapos itong maitala sa ilang bayan at lalawigan. Bukod dito, bukas din anya ang PNP na magbigay ng tulong sa mga lugar na nais magkaroon ng checkpoint sites. Kamakailan lamang nang magtangkang tumakas sa ASF checkpoint sa Mindanao Avenue, Quezon City ang isang truck na may dalang baboy galing Batangas at dadalhin sana sa lungsod ng Caloocan. Pasada Balita. Samantala, kahina-hinala para kay Senator Sherwin Gatchalian kung bakit naantala ang pag-abiso kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nakatakas na palabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa panayam ng DWIC, sinabi ng senador na nagtataka siyang mas nauna pang malaman ng publiko ang impormasyon na nakatakas na ng bansa ang sinibak na alkalde kaysa sa matataas na opisyal ng pamahalaan. Ang nakakapagtaka, pati si Secretary Remulla ay hindi na abiso kaagad. Yung ating Pangulo hindi rin na abiso kaagad. Nauna na isiwalat sa publiko bago sila na bigyan ng impormasyon. Kaya nga ang kanilang reactions, 'di ba? Heads would roll. Kaya pareho sinabi nilang ganoon. Nagkakaroon kasi ng duda kung may ganitong delay. Nagkakaroon ng duda ang taong bayan. Ako nagkakaroon ako ng duda. Bakit na-delay? No? Kasi sa mga ganitong panahon with internet, wala nang dahilan na nade-delay mga ganitong information. Ayon pa kay Senator, tanungin ang Pilipinas. Ang misteryo pa hanggang ngayon, hindi malaman paano pa nakalabas. Wala pang nakakasagot kung paano nakakalabas. Nag-aeroplano ba? Nag-charter plane ba? Sabi nila, illegal means. So, ibig sabihin, Backdoor. So, wala pang nakakaalam kung paano nakalabas. Kaya nga sabi ko, itong mga ahensya naman, may mga intelligence fund. Alam naman nila kung ano yung ginagamit na ruta ng mga human traffickers. Ang pinakamaganda dyan, tanungin nila yung mga assets nila on the ground kung
paano nakalabas si Alice Guo sa Pilipinas. Yan po ang tinig ni Senator sa panayam DWIZ. Pasada Balita. Ako po personally ilang senaryo yung nakita tungkol dito. Mali po dun sa sinasabing quote, Money Talks, meron din pong namumuong kaisipan sa ating mga kababayan na posible na meron pang mga nakaluklok sa mismong pamahalaan natin na posibleng sumabit o isangkot sa mga illegal na aktibidad. Kaya, kumbagay, ng impluensya, gumamit na ng kapangyarihan, at gumamit na ng letter P para alis ng bansa si Alice Guo. Ito naman yung ilan lamang sa mga senaryo. Kasi kung iisipin natin, may mga OFW na nga po nagreklamo Sila, bago alis ng bansa at makapasok muli ng bansa, ilang mga Pilipino na nagtrabaho sa ibayong dagat, itinuturing po ng mga bagong bayani, kulang na lang sumuot sila sa ng karayom. Hininga ng diploma, ng public family picture, hininga ng kung ano-ano, para lang po makalusot immigration at tuluyang makaalis ng bansa para makapagtrabaho. Okay? Itinuturing panibagong or makabagong bayani ng bansa, pero hinihigpitan po sa paglabas at muling pagbalik sa sariling bayan. Pero ito pong kilalang kilala, na itinuturing na suspect, matinding suspect sa ilang illegal na aktibidad sa Pilipinas at sinasabi dayuhan ay ang bilis po at napakadali pong nakalabas ng Pilipinas. So ang tanong, ano o magkano? Pasada Balita. Oras! 12 alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Nasilip ng isang kongresista sinasabing sabuatan sa pagpatay sa mga Chinese drug lord sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel, magkakasabwat ang mga opisyal ng pamahalaan ng mga pulis, quote-unquote, from top to bottom sa extrajudicial killing sa loob ng mga piitan. Sa natanggap na impormasyon ng kongresista, 32 Chinese drug lords ang namatay sa piitan, kabilang na ang 3 pinatay mismo sa loob ng Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Matatanda ang isinalaysay ni Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro ang pagpatay nila sa 3 Chinese drug lords kung saan idinawit nila ang pangalan mismo ni dating Pangulong Duterte, isang Superintendent Gerardo Padilla, Lieutenant Colonel Royina Garma at isang SPO4 Arturo Narsolis. Nakatakda namang ipatawag ng House Quad Committee ang mga individual na nabanggit ng 2 testigo. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, naghain na reklamo laban o ang ilang miyembro ng JC laban sa mga pulis ng Region 11. Ito'y matapos magtamo ng mga sugat ang ilang miyembro kasunod. Warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Gayunman, nanindigan ng mga pulis na kasinungalingan lamang ang naturang aligasyon. Ayon pa kay PNP Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nirereto at aharap ang nasabing reklamo. Pinabulaanan din ito ang sinabi ng KOJC members na gumamit sila ng tear gas ng compound at sa halip, ang mga ito anya ang gamit ng fire extinguisher laban sa mga pulis. Pasada Balita. Oras na para sa sports. Updates at sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. 2 panalo ng San Miguel Beer pagkatapos silang mangibabaw sa Blackwater. 128-108 kahapon sa PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Maganda ang pinakita ng bossing sa first half kaya sila pa ang lamang sa laban 63-56 noong halftime break. Pagdating ng third quarter, pumutok na si Jordan Adams at nagtala siya ng 50 points sa buong laro at lumamang na ang Beermen 94-83 papasok sa huling quarter. Ang sabi ni San Miguel Beer coach George Gallant, I just had to remind them that they weren't playing San Miguel basketball. We were playing selfish basketball in the first half. We weren't rotating the ball and were giving them easy shots, especially in the paint. Nasa ibabaw na ng standings ang SMB kasamang NLEX at Rain or Shine. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Maaring humina ang inflation sa fourth quarter ngayong taon. Batay sa Global Markets Research, bababa sa 2% ang inflation sa ika-4 na bahagi ng 2024 na isang malaking mula noong July. Itinuturo ang pagtapyas sa taripa sa import na bigas o imported na bigas. Matapos ang June, maglabas ang executive order si President Marcos Jr. na magbawas sa taripa sa pag-import ng bigas sa 15% mula 35% hanggang 2028 upang mapababa ang presyo ng bigas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 35 katao ang patay sa banggaan ng dalawang bus sa magkahiwalay na pagkakataon sa Pakistan. Batay sa ulat, 12 individual ang namatay habang 32 naman ang sugatan nang bumangga ang isang bus na nawala ng kontrol sa Balochistan, Pakistan. Kasabay nito, pangalawang bus naman ang nahulog sa isang bangin na ikinamatay ng 24 katao sa Punjab, Pakistan. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing magkahiwalay na insidente sa lugar. Nagpaabot na rin ng tulong at pakikiramay ang pamahalaan ng Pakistan sa pamilya ng mga biktima. Pasada Balita. At sa ating good news, makinig kayo ng makinig ng maigi. Kinilala bilang isang Asia's Humanitarian Hero, ALC's Compassionate Steward of COVID-19 Refuge, si ALC Group of Companies Chairman D. Edgard A. Cabangon. Iginawad ang parangal sa ginanap na Asia's Modern Hero Awards 2024 sa Okada, Manila. Personal na iginawad ni Dr. Ronel Ibanez, presidente ng Asia's Golden Icon Awards and Events Incorporated nitong Agosto 23 ng gabi. Sa kanyang acceptance speech, ibinahagi ni Chairman Deac na inilibre niya ang kanyang 10 hotel noong COVID-19 upang gamitin bilang quarantine facilities ng mga nagpositibo sa virus, maging ang mga na-stranded na empleyado. Iniaalay-an niya ng ama ng Aliw Channel 23 ang kanyang parangal para sa kanyang yumaong tatay na si Ambassador Antonio Cabangon Chua dahil sa itinuro nitong tumulong sa publiko. Kabilang din sa binigyan ng parangal sina Senator Joel Villanueva, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, Philippine National Security Advisor Eduardo Año at iba pa. Nabatid na binibigyan ng parangal sa Asia's Modern Hero Award ang mga Pilipinong may naiambag o kontribusyon sa bayan. First of all, I would like to thank this governing body for recognizing during the height of the pandemic, our group, we gave 10 hotels to the government. 5 in Manila, 3 in Pasig, 1 in Mandaluyong, and 1 in Puerto Princesa. Tahimik lang kami. That's why I'm grateful. You recognize it. Thank you, Dr. Ibanez. Yan po ang tinig ni ALC Group of Companies Chairman D. Edgard A. Cabangon. Pasada Balita. Congratulations! At sumayin niyo po ang Monday Holiday Edition ng isang Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, John Ibanez. Ang tabayan ng susunod na ang Karambola Oras
Alas 8 na ng umaga. Yun o. Woohoo! Walang babagal-bagal, walang kukupad-kupad, mabilis na ang